Hello people! Lunch tari kanina. Chicken, vegetable, and oven naman ang pinaluto nila. Kagabi pa lang sila nagsabi nito. Himala nga. Ang lunch ay madalas silang makalimutan na magsabi gabi pa lang. Dapat talaga ay gabi pa lang magsabi para makaprepare ako ng mga karne or malabas na. Kaso madalas dito makalimutan na lang hanggang sa gaw na sa oras. Pero kagabi himala nga at maaga nga silang nagsabi. Gabi pa lang bago natulog. At gumamit ako dyan ng isang buong manok. Hiniwa ko lang yan ng 4 cuts. Imamarinate natin to sa maraming bawang, paminta, asin, olive oil. Nag-add ako dyan ng konting-konting barbecue sauce. Nag-add ako ng asin dyan. Ewan ko ba bakit hindi nakita. Then imamassage natin mabuti yan para manuot na yung lasa sa loob ng karne. Nag-add ako ng konting barbecue sauce at naglagay ako ng mga 2 tablespoon ng tomato paste. Yung isang bote na maliit, inubos ko yan lahat. Pero yung kalahati ay ilalagay natin yan sa sauce mamaya. At imamarinate natin yan ng kahit mga 1 oras lang or 2. Maganda nga 3. Maganda din yan lalo pag overnight. Ang mga veggies naman na gagamitin natin, ayon lang sa gusto ng mga amo. So carrots, pumpkin, potato. Kunti lang yung potato dyan, 2 piraso. Pero malaki naman. Yung pinaka gusto nila dyan is yung pumpkin at yung baby kusa or baby zucchini. Yung zucchini dahil maliliit, syempre hindi na natin hiwain. Tanggalan lang natin yan ng mga tangkay-tangkay at saka yung buntot. At this time, gagamit ako ng Pyrex. Usually, gumagamit ako ng baking pan. Pero dahil sa gusto ko ay maubos talaga at konti lang yung gagawin ko or lulutuin ko, Pyrex lang yung ginamit ko. Yung pinakamalaking Pyrex meron kami. Naglagay ako dyan ng mga 2 sibuyas siguro yun or 1 na malaki. Tapos, inarrange ko na yung manok at yung mga gulay. May nilagay ako dyan green bell pepper kasi nga meron kaming available at nahiwa na para hindi masayang. Sa sauce naman nito, yung natirang tomato paste, inubos ko lahat yan. Nagana ko ng paminta, broth cubes na 1, tapos itong mixed spices. Kung wala namang mixed spices, edi huwag nyo nang lagyan. Tapos nag-add tayo ng broth cubes dyan para matunaw. Kunti lang yung nilagay ko muna na hot water para madaling mahalo. Sa ako naman in-add yung more water, enough para maluto yung ating chicken at yung gulay. Bago ko nilagay yan sa Pyrex, tinikman ko at nag-add ako ng salt dahil kulang. Tapos, unti-unti kong nilagay yung sauce. Kasi nga, punong-puno na yung Pyrex. Baka naman naaapaw. So, yung natirang sabaw, ilalagay natin yan mamaya. Dito, sa mga amo ko, gusto nila yung maraming sauce. Tapos, gusto din nila yung maraming gulay. At yung gulay dito, hindi talaga half cook. Pagka mag-serve ka ng half cook, sabihin talaga nila na hindi pa pwedeng makain yan dahil not well done pa daw. Lulutuin lang natin yan sa oven ng mga 1 hour and 30 minutes to 2 oras. Kinabiran ko lang yan ng foil. Tapos yung temperature ng ating oven ay 400 Fahrenheit. Gumamit ako ng baking pan para hindi tayo magkalat sa loob ng oven at napakahirap talagang linisin yung loob. Ang pinaka-pair naman nito ay white rice. So sa white rice dito, yung ginagawa ko kasi yung basmati rice, masyado yung dry, na masyadong mabuhaghag. So yung ginagawa ko ay pinaghalo ko yung Calrose rice, yung Egyptian rice, yung short na mga butil ng bigas. Hinati ko yun, tapos naglagay ako ng basmati. Tapos yung rice pala nila dito, meron talagang oil at saka yung asin, kahit white rice pa yan. So nangalahati na tayo sa luto ng ating chicken and oven. Nag-add ako ng kunting sabaw, yung natira kanina. Nilagay ko kasi nga gusto nila yung sauce. Baka mamaya ay matuyuan yan. Naman nagagamitin nyo, depende sa inyo available dyan. Pwede kayo maglagay ng sayote, pwedeng broccoli, repolyo. Actually, dapat may repolyo nga yan. Dahil gusto din yan ng mga amo. Kaso lang nakalimutan ko at puno na din naman yan. Ayoko din namang mag-add kasi nga, lagi na lang merong matira pag ganyan. Dahil yung nilulutuan ko lagi ay yung malaking baking pan. At pag ganito yung food, yung white rice, may toppings na almond nuts, fried.